Church, ano po yung hinahangad natin na gusto nating mapa sa atin? To the point na kaya po nating iwanan at talikuran ang lahat para lang doon sa bagay na yon na atin pong hinahangad. Wala pong masama ng maghangad, lalo na't mabuti naman po yung pong hinahangad natin o hangarin po natin. Pero bago po sana natin yun gawin, tanungin muna natin ang mga sarili po natin. Kung worth it po ba yung hinahangad natin kaysa doon sa iiwanan natin at tatalikuran natin. Sa Matthew 16, verse 25, it says, "For whosoever will save his life shall lose it. And whosoever will lose his life for my sake shall find it." Sa Tagalog po, ang naghangad ng magligtas ng kanyang buhay, ang siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ang siyang magkakamit nito. So, ano po ang ibig sabihin sa bagay na ito, mga kapatid? Masama po ba na tayo ay maghangad ng atin pong kaligtasan? Hindi naman po siguro. Pero baliktad po kasi, base sa mini-mention dito, siyang naghahangad, siya namang pong nawawalan. At anuman po daw yung pong bagay na nawala sa atin na ibinigay natin sa Panginoon, yun naman din ang ibinabalik sa atin ng Panginoon. Kaya ho, mapakahirap minsan maunawaan ang kaparaanan po ng ating Panginoon. So ang pananaw ko po dito, mga kapatid, may mga tao na hindi pa rin nasisihan dun sa bagay na meron na sila. Dun sa bagay na ginagawa na nila, maging dun sa mga bagay o dun sa mga kalagayan na nila. Gusto po nilang sumubok naman ng iba na mag-explore kumbaga, which is wala naman daw pong masama siguro doon. Pero ang lagi po kasing issue dito, matapos daw na mangyari yung gusto mo, worth it ba ang naging resulta nito sa buhay mo? Yun lang ang issue po doon. Okay? Meron tayong hinahangad na isang bagay, kailangan po kasi hindi pwedeng meron kang hahangarin na wala kang iiwanan, wala kang bibitawan. Hindi pwedeng tumanggap ka sa iyong kamay na may hawak ka sa kamay mo na hindi mo yun bibitawan. So lagi po siyang may kapalit. Meron kang gustong bagong kunin, meron ka naman luma na dapat mong bitawan. My question is this, worth it pa yung bagay na kukunin mo kapalit nung bagay na bibitawan mo? Yun po ang kailangan natin pong makita. So ang title po ng message po natin ngayong umaga, pinamagatan ko pong, ang naghangad, siyang nawawalan. At ang nawalan, siyang nagkakaroon. Okay? Ang nawalan, ang siyang magkakaroon. So para po lubos nating maunawaan yung sinasabi ko, mga kapatid, magbibigay po ako sa inyo ng ilang pangyayari dito na naganap sa buhay po ng mga taong ito, and even pwede rin mangyari po ito sa atin. Kaya po natin ito sineshare para maging aware tayo kung nangyari man ito sa kanila, and I pray to God na hindi ito maulit at mangyari din po sa atin. So number one, na karakter na may hinangad, si Demas. Tingnan niyo yung word na ginamit doon. Iniwan na ako ni Demas dahil sa pagkahumaling sa mga bagay na pansanlibutan. Siya ay nasa Thessalonica. Dahil saan? Iniwanan na ako ni Demas. Ibig sabihin, mga kapatid, yung word na ito, dati po siyang kasama ni Paul. Kasama po siya sa gawain, mga kapatid, na kung saan pumupunta si Paul. Pero ito po, paano nangyari na dumating sa buhay po ni Demas na nagawa po niyang iwanan ang gawain ng Diyos, nagawa po niyang iwanan si Paul, maging talikuran ang atin pong Panginoon. Noong pong, samantalang at first, ginagawa na po niya yung bagay na ito para sa Panginoon. So ano po ang nangyari, mga kapatid? Ha? Saan po siya nahumaling? Saan siya nahumaling? Sa mga bagay na So ang hinangad po niya ay ang sanlibutan.
Amen. Yun po ang mas pinahalagahan niya. More than dun sa meron na siya. More than dun sa ginagawa na niya. So nagawa niyang talikuran yung bagay na yon, iginrap niya ngayon kung ano yung pwedeng i-offer na sanlibutan ito sa kanya. Ngayon, here's my question. Ano po ang nawala sa kanya? Nung pong i-grab niya yung pong sanlibutan. Ano nawala sa kanya? Yung privilege na makapaglingkod sa Diyos. Kita po ninyo, nasa kanya na, binitawan pa niya para lamang sa paghahangad niya doon sa bagay na nasa sanlibutan na akala po niya is worth it. Doon po, more than sa tinalikuran po niya. Tingnan po ninyo kung worth it. Okay? Sabi po dito sa unang Juan, huwag niyong ibigin ang sanlibutan. Kanino ipinagpalit ni Dimas yung gawain at ang Diyos? Sa sanlibutan. Pero ano sinasabi rito ng Panginoon? Huwag niyong ibigin ang sanlibutan. O ang mga bagay sa sanlibutan. Meron na po siyang paalala in advance. Huwag niyong ibigin ang sanlibutan. Meron po kasi siyang alam tungkol sa sanlibutan, kung ano meron sa sanlibutan. Kaya pilit tayong inaalis ng Panginoon doon. Hindi po umalis sa sanlibutan ito, kundi kung ano yung mga bagay na nangyayari sa sanlibutan ito. Tuloy natin. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, lahat, nakakapukaw sa masamang pita ng laman, mga nakatutokso sa paningin, at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Hindi galing sa Diyos, kundi daw sa sanlibutan. Ito po yung keyword. Mapaparam, kaya pala sabi ng Diyos, huwag mo anak ibigin. Huwag kang marahuyo sa mga bagay sa sanlibutan. Why? Sapagkat mapaparam ang sanlibutan, maging ang kinahuhumalingan nito. Ngunit ang sumunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailan pa man. So yung pinili po ni Dimas ay yung bagay na pilit na inilalayo sa kanya ng Diyos. Dahil alam nga ng Panginoon na itong sanlibutan ito ay mapaparam, maging ang lahat ng kinahuhumalingan nito. And this is my concern, mga kapatid. Kung nangyari po ito kay Dimas, may posibilidad din na pwede rin itong mangyari sa bawat isa sa atin. Amen po ba? At kung mapaparam ang sanlibutan, maging ang lahat ng naririto at kinahuhumalingan nito, kayo na po ang sumagot dun sa yugto, sa huling yugto ng buhay ni Dimas. Ano po kaya ang napala niya? Kung naparam ang sanlibutan na ipinagpalit niya dun sa ginagawa na niya para sa ating Panginoon. At the end, ano po sabi ron? Kung mapaparam ang sanlibutan ito, ang lahat ng naririto, then anong nagain ni Dimas? Siya na hinangad, siya rin po ang nawala. Kaya kailangan po, iniisip po ng bawat isa sa atin, kung meron mang mga oportunidad na i-offer sa atin ang mundong ito, lagi nating titingnan yung kalagayan natin ngayon more than dun po saan sa inaalok sa iyo. Tingnan mo kung worth it. Kasi pwede po tayong ma-deceive, pwede po tayong madaya na akala natin ang ganda ng oportunidad, ang ganda ng ino-offer, pero hindi mo alam, yun pala ay isang patibong sa iyo. To the point na kapag ginrap mo yung sitwasyon na yun, yung pagkakataon na yun rather, ay meron kang mabibitawan na mas mahalaga sa buhay mo. Ano sabi sa Roma 12:2? Huwag kayong magsiayon. Kanina, huwag niyong ibigin ang sanlibutan. Ngayon, huwag niyong ayunan ang sanlibutan. Magbago kayo ng isip. Okay? Sa pamagitan, magbago kayo pag-isip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at kalugod-lugod o kalooban ng Diyos. So, huwag kayong magsiayon. Pero po mga kapatid, alam natin, para po sa iba, kaya nga nating ipagpalit, kayang ipagpalit ng tao ang Diyos sa mga bagay na pwedeng i-offer ng sanlibutan nito na walang kaugnayan sa Diyos. Nangyari kay Dimas eh.
lingkod na ng Diyos. Na-experience niya ang Diyos. Nakasama niya ang mga lingkod ng Diyos. And I do believe, nakita niya in His own eyes kung ano po yung mga himala na ginawa ng Panginoon through their lives. Pero wala ho sa kanya yun eh. Mas ginusto niya yung bagay na narito sa sanlibutan. So itong mga kapatid, mahalaga pa rin kay Demas yung bagay na yon. So ano po ang maidudulot sa kanila ng sanlibutan ito? Ano po ang pwedeng idulot ng mga bagay sa sanlibutan ito? Sa totoo lang mga kapatid, may mga bagay pa rin sa buhay natin na hanggang ngayon, kahit Kristiyano na tayo, hindi pa rin natin kayang bitiwan, hindi natin kayang iwanan, hindi natin kayang layuan, hindi natin kayang mawala sa atin kapalit ng lalong mas maganda at mas mahalaga na ang value nito ay eternal. You know why? Dahil ang iniisip natin, sila po ay parte na ng ating buhay. Dito kami nag-i-enjoy, dito kami masaya, dito ako masaya. Saka na lang kapag nakahanda na ako. Kapag kaya ko nang i-give up yung lahat sa buhay ko. Yun po yung kanyang challenge sa buhay niya eh. Saka na lang, hayaan mo munang enjoy ko kung ano man yung bagay na inaalok ng mundong ito. Eh, ang problema mga kapatid, meron pong isang pangyayari na pwedeng maganap sa buhay natin na unpredictable. Pero pwedeng maganap. Ano yun? Sana kung ang kamatayan na pwedeng dumating sa atin ay hindi po bigla. What if yung pong sudden death na wala ka ng pagkakataon para maitama pa yung dapat itama? Kaya nga dapat bago pa mangyari yung iniisip natin na pwedeng mangyari, worst to worst, kailangan po na ipiprepare na po natin yung atin pong mga sarili. Ano sabi ng Lord sa John 17? Tingnan niyo po, 14-16. Hindi tayo taga-sanlibutan eh. Sabi ng Panginoon eh. Naibigay ko na sa kanila ang inyong salita at kinaputan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila makasanlibutan. Tulad kong hindi makasanlibutan. Hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masasama. Hindi sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Idinidiin dito ng Panginoong Hesus sa kanyang ama. Nung kinakausap niya, sabi niya, Ama, hindi sila makasanlibutan. So anong ibig sabihin ng Panginoon? Hindi sila pwedeng marahuyo ng mga bagay na inaalok ng sanlibutan ito sapagkat hindi sila makasanlibutan. Ang tindi ng depensa na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Yan sinasabi niya po rito eh. Tapos sabi niya, Lord, Ama, hindi ko naman sinasabing alisin mo sila sa sanlibutan. Kasi para mawala sila sa sanlibutan, eh kailangan mamatay sila para sila makasama na natin. Pero huwag mo muna silang alisin. But this is my prayer. Ano prayer niya? Ilayo mo sila saan? Nasaan ngayon yung masama? Nasaan yung kasamaan? So narito sa sanlibutan. At yun ang dahilan kung bakit po sinasabi sa atin ng Panginoon at inilalayo tayo ng Panginoon na mahawa sa kasamaan ng sanlibutan ito. Kaya sabi po niya sa Ephesians, tinan nyo, kaya't ingatan ninyo kung paano kayo mamuhay. Mamuhay kayong tulad ng matalino at di tulad ng mangmang. Verse 16, tinan nyo yung word. Sapagkat masama ang takbo ng daigdig na ito. Masama ang takbo ng mundong ito, ng sanlibutan ito. Nakita niyo po? Kasi mga kapatid, kung bakit nagsasalita ang Diyos, kung bakit sinasabi niya sa atin ang mga bagay na ito, sapagkat ang Panginoon, yung tinatawag natin foreknowing, ibig sabihin, bago pa maganap, bago pa mangyari, alam na ng Diyos kung ano ang kakahantungan. Amen. Which is tayo, hindi natin alam. Kaya ang Panginoon ay nagiging mabuti sa atin. Wina-warningan tayo ahead of time. Nak, huwag mong ibigin. Nak, huwag kang makiayong. Bakit? Alam ko kung ano ang kakahantungan ng sanlibutan ito. At yun ang ayoko na mangyari sa iyo. Yung bagay na pwedeng mangyari sa sanlibutan ito. So huwag kang sumama sa kanila, huwag kang makiayon sa kanila. Huwag mong iibigin ang anumang bagay na inaalok nila. Are you with me, church? Yun po yung isa.
nangyari kay Demas, pwede itong mangyari kang hinuman sa atin. Okay? Kaya nga sabi po doon sa 1 Corinthians 10:12, kung hindi po ako mali, huwag mong sabihin nakatayo ka. Baka ka mabuwal. Pangalawa, na ipinagpalit yung bagay na meron na siya, kapalit ng akala niya, yun ang magpapasaya sa kanya. Judas. Si Judas Iscariot, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong pare. Ano po ang ibibigay niyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya, noon di binayaran nila si Judas ng 30 pirasong pilak. 30 pieces of silver. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang ipagkanulo si Jesus. Sino po si Judas? Alagad ni Jesus. Amen. At siya rin ang pinagtiwalaan ng Panginoon na humawak sa kanilang pananalapi ng ministry. For 3.5 years, nakita niyang lahat ang ginawa ni Jesus. Pero wala po sa kanya ang lahat ng ngayon. Ano po hinangad niya? Ano hinangad niya? Just 30 pieces of silver. I-give up po yung privilege to be with Christ, to serve your Creator. Yung makasama siya even to eternity. Just for 30 pieces of silver. Ano ibig kong sabihin? Marami pong gumagawa ng ganyan. Kaya po nilang i-set aside ang Diyos. Kaya nilang talikuran ng Panginoon. Kaya nilang i-give up ang anumang bagay na ginagawa nila sa Panginoon. Sa mga bagay na akala nila, mas worth it dun sa tatalikuran nila. So mga kapatid, eto, anon po ang nawala sa kanya? Yung tiwala ni Jesus. Tingnan niyo yung word na sinabi ng Panginoon. Masakit ito. Pinagtaksilan ako ng taong pinakain ko. Para marinig mo yan sa isang tao, ibig sabihin, kapatid, sobra na yung sakit na ginawa mo sa kanya. Pinakain kita, inaruga kita, kinalinga kita. Lahat ng pwede kong gawin, ginawa ko para sa'yo. Pero hindi ko alam na sa huli, kapag may nag-alok sa'yo ng 30 pieces of silver, kaya mo kong i-betray. Kaya mo kong ipagpalit dahil lamang sa mga bagay na ino-offer sa'yo na akala mo doon ka magiging masaya. Mga kapatid, yung ministry niya nawala sa kanya bilang finance officer. Yung kanyang pagiging alagad. At ito isa sa pinakmasakit na nawala sa kanya. Not even na na-enjoy niya yung 30 pieces of silver na hiningi niya kapalit ni Jesus. Ito po, tingnan nyo. Matthew. Asan na ba yan? Yung Matthew. Inihagis ni Judas sa loob ng templo ang 30 pirasong pilak at pagkaalis, dun siya pinakinabangan niya 30 pieces. Hindi rin niya pinakinabangan. Hakala lang niya. Worth it na yung 30 pieces na yung kapalit nang pwede niyang gawin. Kay Jesus na nagligtas sa kanya, kay Jesus na nagtiwala sa kanya, kay Jesus na nagbigay ng privilege at pagkakataon na mapaglingkuran siya. Mga kapatid, listen. Hindi lahat ng tao ay tulad ninyo na nabuksan ang kaisipan. Kaya nyo ginagawa yung bagay na ito kasi naunawaan ninyo ang kahalagahan ng bagay na ito para po sa ating pong Diyos. Kung nabuksan na ang kaisipan ninyo, naranasan nyo na, kaya sabi ng Panginoon, naranasan nyo na ang kabutihan ng Panginoon. At pagkatapos nung maranasan ay muli kayong tatalikod sa Kanya. Ano po kaya ang pwedeng kahinatnan nito pagdating sa dulo? And finally, doon mo ngayon marirealize, yung pong nangyari sa iyo, hindi pala worth it doon sa bagay na ipinagpalit mo at iniwanan mo. Amen, mga kapatid? Titinan nyo. Maging mapagsiyasat kayo. Kasi ang mundong ito, napakaraming pwedeng ialok.
na pwedeng libangin tayo. Ngayon, mag-iingat kayo mga kapatid sapagkat may warning na binibigay doon sa mga TikTok. Ingat kayo. Doon tayo libang na libang. Diba? Oh. Huwag niyo sasabihin, ako lang ang nalilibang sa TikTok. Actually, hindi ako mahilig sa mga ganyan eh. Kaya lang, it so happen, pag tinignan mo cellphone mo, hindi pwedeng hindi siya maglalabas eh. Ikaw naman ngayon, it's all up to you. That is your choice. Kung titingnan mo pa sila sunod-sunod na ganyan, okay, hindi, tingnan mo. Kung doon ka mapapabuti. Kaso lilibangin ka eh. At yung dapat mong gawin na mas mahalaga kaysa sa doon sa bagay na yon, hindi mo na ngayon magawa. Bakit? Nahook ka na eh. Nalibang ka na eh. Oh. So, hindi po tayo aware sa bagay na yon. Amen, mga kapatid. So, kaya ingat po tayo. Ito, sabi niya, tinan niyo to. Ano? For what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his life? For what can a man give in return for his life? Ano sa Tagalog? Sapagkat ano bang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig. Ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang maibabayad sa isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Can you imagine that? Ito, napaka-extreme ng ginamit. Ano po ibig ko sabihin? Sabi rito, tinan nyo, anong mapapala ng isang tao makamit man niya ang buong daigdig? Ang in-offer na rito, buong daigdig. Na kahit ano gawin natin, hindi ito mangyayari kahit kanino. Na ang buong daigdig ay mapapasayo. Amen. Tama. Pero ginawa ng extreme. Sige na, itodo na natin. Yung buong daigdig na mapasayo. Pero ang kapalit nito ay ang kaluluwa mo. Ano daw ang mapapala mo? Anong naging gain mo? Kasi hindi ho kayang bayaran yung kaluluwa ng anumang bagay na pwedeng ibigay o i-offer ng mundong ito. Hindi kaya, kapatid. Maniwala kayo. At mababasa natin yan as we go on. So ano hinahangad mo? Ano hinahangad ng tao? Diyan po tayo nadadaya ng kaaway. Okay? Inuna ko po si Dimas, iniwanan yung kanyang paglilingkod sa Diyos, maging ang Diyos, para lamang sa sanlibutan ito. Si Judas, iniwanan ng Diyos, maging ang ministry, para lamang sa 30 pieces of silver. Ito po, isinama ko na po ang isa't isa. Lahat tayo. Kasi dito sa babasahin ko, lahat po halos ng tao, yan ang hinahangad sa buhay na ito. Basahin natin. The love of money causes all kinds of trouble. Some people want money so much that they have given up their faith and cost themselves a lot of pain. Tagalog, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga nalayo. Hindi masama na tayo mangarap na umangat sa buhay. Gumanda ang kalagayan. At kung ito'y itinakda sa iyo ng Diyos na ikaw ay isa sa yumaman, so be it. Pero ang binabanggit dito, kung doon sa bagay na hinahangad mo, ang magiging kapalit nito ay yung pananampalataya mo, it is not worth it. Kasi ang binanggit dito, may mga nalayo sa kanyang pananampalataya. Amen. Ba't natamay dito ang pananampalataya? Gusto mo lang naman ng yumaman. Sige. Ba't naman? Kailangan bang may kaugnayan ang pagyaman ko sa pananampalataya ko? Yun po kasi ang nakataya dito eh. Amen. Mas pipiliin nila ang yumaman kaysa kanilang pananampalataya. Tanong natin ulit, worth it ba? Kung ganito ang mangyayari? Yumaman man tayo
na wala naman ang pananampalataya natin at nalayo tayo sa Diyos, ano po kapatid, ang mapapala natin? Huwag niyo po ako imamali, hindi po masama ang yumaman. Kalooban din po ng Diyos na tayo umangat saan? Sa buhay. Pero titingnan ninyo, doon sa bagay na nakukuha mo at napapasayo, kung meron namang mas mahalagang bagay na nasa iyo na, ang unti-unti namang nawawala, maupo ka muna at sabihin mo, worth it ba? Worth it ba yung nag-gain ko kapalit ng bagay na nasa akin pero parang nawawala na? Is it worth it? Tingnan niyo kapatid, kung worth it. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Mga taong naghahambog na sa yaman nananalig, dahilan sa yaman nila, tumaas ang pag-iisip. Hindi kaya ng sino man ang sarili matubos. Hindi kayang mabayaran, tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas. Gaano man ang halagang hawak, niya'y hindi sapat. Ano ngayon ang sasabihin mo sa akin? Ano yung bagay na meron ka na mai-offer mo katumbas ng kaluluwa mo? Hindi mo raw kayang matubos. Hindi pwede kapag ka nasa impyerno na tayo at pagkatapos natin sa impyerno, sasabihin mo doon sa sekretarya mo, ilabas mong lahat ng mga billions ko yan, bayaran mo si Lord para alisin tayo rito sa impyerno. Wala hong suhulan sa langit o sa impyerno. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, walang under the table sa impyerno. Nakita niyo kapatid, ang pwedeng gawin? Pero sa Diyos, hindi. Kaya sabi niya rito, tinan mo, upang siya'y mabuhay na hindi na magwawakas at sa labi ng libingan ay hindi na masasadlak. Tuloy natin. Ang lahat ay mamamatay. Ito na may alam niya. Maging mangmang o marunong, kahit hangal, pati tanga. Walang pinipili. Amen. Yaman nila'y maiiwan sa lahi na yung pinaghirapan mo. Yung pinagpaguran mo. Yung nawalan ka ng oras sa Panginoon dahil lamang sa paghahangad ng bagay na yon, dahil meron kang gusto at pangarap sa pamilya mo na maibigay sa kanila ang lahat ng pangangailangan nila. Pero ikaw ang nagsakripisyo. Yung relasyon mo sa Diyos, halos nabaliwala mo. Para lamang makapagtagal, makapagpursige. At nung namatay ka, yung milyones mo, nasaan? Pinag-aagawan ng mga anak mo. At nakikiagaw din pati mga manugang mo. Kita mo, ikaw ang nagpakahirap, pero sila ang nagpasasa. Ang masakit nito, mga kapatid, ang talagang tagapagmana roon ay ang mga anak mo. Ibinigay mo sa kanila yung lahat ng kayamanan ng natipon mo. Hindi sinasadya yung anak mo na nagmana namatay. Yung manugang mo na hindi mo kaano-ano siya ngayon. Ang nakatanggap ng iniwanan naman ng asawa na anak mo pinamanaan. At mag-aasawa siyang muli. At yung panibagong asawa niya walang kinalaman sa iyong pinagpaguran. Ang pinagpakamatayan mo, iba ang nag-enjoy. Hindi ka naman pwedeng bumalik na mula sa pagkamatay. Babawiin ko yung pinamana ko, hindi sa inyo yan. Wala hong ganon. Amen? Di nakakaawa. Sipin mo, isinakripisyo mo yun, nagpagal ka. Walang masama sa sakripisyo at pagpapagal. Dapat lang yan, kung ikaw ang magulang,
Hangarin mo ang kapakanan ng mga anak mo, ang kabutihan nila. Pero huwag sana na doon sa bagay na paghahangad mo, mayroong nawawala sa iyo. Tuloy natin. Sa libingay doon sila mananahan kailanman, kahit sila'y may lupaing taglay nila noong araw. Dumakila man ang tao, di niya maiiwasan. Tulad din ng mga hayop, tiyak siya'y mamamatay. Verse 13, masdan ninyo yaong taong nagtiwala sa sarili at sa kanyang kayamanan ay nanghawak na mabuti. Tulad niya'y mga tupa sa patayan dinahantong. Sino ang kumalawit? Sabihin sa akin, saan napunta itong taong ito? Saan napunta? Kung si Kalawit ang kumalawit. Sa impyerno napunta. Kaya ba niyang tubusin? Hindi. Kapatid, yan ang gusto kong ilagay nyo sa puso't isip nyo. Kasabay ng inyong paghahangad na tayo gumaan ng buhay, okay yan. Pero lagi mong titingnan, worth it ba, Lord? Worth it ba? Kasi kung may na-set aside ka na mas mahalaga, parte ng buhay mo, para lamang mo makuha yung bagay na hinahangad mo, huminto ka muna. Pause for a while. Isipin mo, para yatang hindi worth it. Lalo na kung ito palang pinaghihirapan ko, iba rin ang makikinabang pagdating ng araw. 1 Timothy, tingnan nyo. Sabihin mo sa mayayaman, huwag magmataas. Huwag silang umasa sa kayamanang di nananatili, kundi kanino? Kundi sa Diyos na masaganang nagkakalob ng lahat ng bagay. Huwag kang umasa doon sa bagay na hindi mananatili. Yan ang pinangahawakan mo ngayon. Nakala mo, yan ang solusyon sa lahat ng iyong problema. At kapag meron ka, parang sa nasabi mo, nasa akin ito, wala akong pwedeng kaharapin na kahit na meron akong pantustos, meron akong pampagamot, meron akong pambili ng pagkain. Nasa iyo. Kapatid, sabi ron, hindi yun mananatili. Huwag mong asahan yung bagay na hindi mananatili. Ang asahan mo daw ay ang Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng iyong pangangailangan. At ang maganda ron sa dulo, tingnan mo, yung lahat na ibinigay sa iyo ng Diyos, ang lahat ng iyon ay ayon sa iyong ikakasiya. Ganyan magbigay ang Panginoon, yung mai-enjoy mo, anak. Kasi mas pinili mo ko, more than sa inong offer ng mundong ito, ipapakita ko sa iyo, anak, kung ano yung mas higit. Kasi yung bagay na hinahangad mo ngayon, kapalit ako, mawawala yan. Hindi yan mananatili. Pero ako, kapag ako ang pinili mo, ako mismo hindi mawawala sa buhay mo. At ako na may-ari ng sanlibutang ito, kaya kong ibigay sa iyo. Hindi sa kaparaanan ng demonyo, kundi sa kaparaanan ko. At ang dulo nito sa ikasisiya mo. Tinayo sabi ng Lord, iduktong natin, basahin ninyo. Sabay-sabay. Wala tayong dalang anuman. Wala rin tayong madadala pag alis dito. Ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan at sa bitag na masasamang hangaring magtutulak sa kanilang, kangina ang gamit sa kanilang ikasisiya. Dito ang ginamit sa kanilang kapahamakan. Nakita nyo? Minsan, mga kapatid, yung kayamanan na nakamit mo, minsan siya pang magdadala ng kapahamakan sa iyo. Bakit ko nasabi? Tingnan nyo ito. Lucas 8:18. Isang lalaking may tungkulin sa bayan nagtanong kay Jesus, mabuting guro, ano pong dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya, isang bagay pa kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga duka ang pinagbilhan. Magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin. Verse 23, ano nangyari? Ngunit nalungkot ang lalaki nang marinig ito. Bakit? Bakit ka malulungkot? Napakayaman mo.
Anong nagsanay sa kanya ng kalungkutan? Ha? Nakita nyo kapatid? Nung sabihin ng Panginoon na ibenta mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamigay mo saan? Nalungkot. Alam niyo kung bakit? Ano ngayon ang naging kapalit ng buhay na walang hanggan? Para hindi niya makuha. Sagutin niyo ko. Ano po ang naging dahilan para hindi siya magkaroon ng buhay na walang hanggan? Yung kanyang kayamanan. Tama po ba mga kapatid? So ngayon eto, yung palang kayamanan, minsan yun pa ang magpapahamak sa iyo. Sapagkat yung bagay na nasa iyo, hindi mo pala kayang bitawang kapalit ng higit na mas mahalaga. Minsan nga, trabaho lang eh. Ba't hindi ka nakasamba? Naku, daming ginagawa sa opisina. Trabaho. Buti kong trabaho lang. Ba't hindi nakasamba? Naku, ang daming labahin. Labahan lang. Napakarami nating ginagamit na dahilan na yung araw na para sa Panginoon na pinakamahalaga sa Diyos at sa iyo. Sapagkat doon lang po yung araw na kayo magkakasama ng Panginoon. At doon niya sasabihin yung bagay na gusto niya, namimiss pa natin madalas. Bakit? Dahil meron tayong pinaprioritize more than doon sa dapat nating unahin. Amen? So ano po ang nagiging dahilan, mga kapatid? Na makamit yung buhay na walang hanggan? Yung kanyang kayamanan. Na hindi niya kayang bitawang kapalit ng buhay na walang hanggan. Okay, again, sino nagpahamak sa kanya? Yung kanyang kayamanan. Mas hinagad niya ang kayamanan na mawawala sa kanya. Ito po yun. Mas hinagad niya yung kayamanan niya na mawawala rin sa kanya kapag siya'y namatay. Kaysa buhay na walang hanggan na mapapasa kanya kung siya naman ay mamatay. Hindi napansin? Kasi yung kayamanan na mas pinili niya, mawawala din sa kanya pag siya'y namatay. Pero yung buhay na walang hanggan na pinagpalit niya, yun yung makukuha niya kung sakali naman siya'y mamatay. Wrong choice. Lucas 12:16, tingnan niyo sabi nito. At pagkatapos sinalaysay ni Jesus ang talinghagang ito, ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya't sinabi niya sa sarili, anong gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. At gigibain ko ang aking mga kamalig. At magtatayo ako ng lalong mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. Verse 9. At sasabihin ko sa aking sarili, ayan. Nandiyan ba ako? Ayan. Marami na ako ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako. Kakain, iinom at magsasaya. Ang ganda ng pangarap sa buhay. Amen? Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, di natin ng konti, di natin ng konti. Sabi mo sa katabi mo. Sabi mo sa katabi mo. Nakita nyo kapatid? Pangit na marinig. Amen? Hangal! Sa gabing ito, babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin na nagtipo ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman saan? Nagtipo ng kayamanan sa sarili, pero dukha naman sa harapan ng Diyos. Mga kapatid, may mga maling pananaw ang sino man. Hindi tayo hindi po tayo nagiging anti-rich, ha? Kawawa naman yung mga kapatid natin ditong mayayaman. Parang sinasabi natin, yung mga mayayaman talagang pupunta sa impyerno. Hindi po, Hindi po. Napakarami nating kapatid dito na mayayaman, makikita ninyo. Baka nga mauna pa sa atin doon eh. Dahil tutustusan niya yung pamasahe mo papunta roon. Amen? Walang masama, kapatid. Ako, gusto ko. Subukan ako ng Lord na payamanin ako. Palagay ko, napakaraming taong sasaya. Kaya lang ayaw ng Diyos. Bakit? Kasi lalabas doon,
gusto mo pa palang agawin yung papel ko eh. Gusto mo, ikaw ang magpasaya sa tao, sa halip ako ang magpapasaya. Kaya ayaw akong payamanin ng Diyos. Amen. Pero ang sarap ng tumutulong. Amen. Ang sarap ng nakakatulong. Ang pakiramdam mo, Lord, bless na bless ka. At alam niyo ba ang dahilan kung bakit bless tayo? In order for us to be a blessing to others. Totoo niyo yan. Totoo yan. Kapag bine-bless ka ng Panginoon, hindi yun para sa'yo. Kaya ka bine-bless ng Panginoon para po yun maging pagpapala ang buhay mo. Eto na po ako. Nakita ko na pong tumayo yung mga praise team. Ibig sabihin, tapusin ko na daw. Basta tumayo yan, senyalis po yan na ako po ay papatapos na. Eto kapatid, tingnan nyo ito yung claim ng mga tao. Sasabihin mo. I-refute mo yan? Hindi mo pwedeng i-deny yan. Kasi ikaw mismo nagsabi, sasabihin mo ako'y mayaman, sagana sa lahat ng bagay. Ano sagot ng Diyos? Ngunit hindi mo nalalamang ikay abang-aba, kahabag-abag, maralita, hubad at bulag. Kaya nga pinapayo kung bumili ka sa akin ng dinalisay na ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Magkaiba yung sinasabi natin sa sarili natin kung ano tayo, kung anong meron tayo, higit dun sa pwedeng sinasabi ng Diyos kung sino tayo. Amen? And here is my conclusion. Bakit kung alin ang hinahangad mo siyang lumalayo sa iyo? Dahil ayaw ng Diyos na iyon ang hangarin natin higit sa Kanya na kayang magbigay ng anumang kailangan po natin. Sabi niya, ang mag-alay ng Kanyang buhay, ibig sabihin, ibigay natin sa Diyos ang pagpapasya kung ano ang nararapat sa atin at hindi tayo mismo ang magpapasya kung ano ang gusto po natin. Kaya nawawala kung ano ang gusto natin dahil hindi pala yun ang gusto ng Diyos para sa atin. Anong pwedeng mawala sa atin na hinahangad natin? Opportunity. Job. Hindi natin nakuha yung bagay na yon. Kahit yun po ang gustong-gusto natin. Bakit? Hindi pala yun ang gusto ni Lord para sa iyo. Ano pa pwedeng mawala? Yung mga tao sa paligid natin na masasabi nating minahal mo o minahal natin. Siyang pinapangarap mo, siya namang nawala sa iyo. Why? Dahil hindi pala siya ang gusto ng Diyos para sa iyo. Gusto niyo pa ba ipaliwanag ko yan? Yung mga minahal mo, na umasa ka, pinangarap mo na isang araw, siya yung makakasama mo, at hindi sinasadya, bigla kang iniwanan, at masamang-masama ang loob mo, dahil bakit iniwanan ako ng jowa ko? Hindi mo alam na yun pala, hindi yun ang gusto ng Diyos para sa iyo. Ipinipilit mo lang. Amen. Tapos nakita, hirap na hirap ang loob mo na i-give up yung bagay na yun. Kapag ang Diyos na ang gumawa ng paraan, wag na po tayong magreklamo. At sabihin natin, Lord, yun po yung sinasabing, ang pagbibigay sa Panginoon, yung siya po ang binibigyan natin na magpasya. Amen. Yan po ang ibig sabihin na siyang naghahangad, siyang nawawalan. Siya namang nagtitiwala sa Diyos ng kanyang buhay, siya namang magkakaroon. Church, lagi lang nating titingnan kung worth it o hindi, yung laging kapalit ng ating hinahangad. Amen? Yun lang po yun. Simple lang yung mensahe po na dinadala sa atin ng Panginoon. Hindi masama maghangad. Lalo na't nakikita mo, mabuti at maayos naman yung hinahangad mo. Pero lagi mong titingnan kung worth it ba ito, kapalit naman ng bagay na i-give up mo. Dalawang bagay lang yan. I-give up mo yung hindi maganda, ginrab mo yung maganda, okay po yan sa Diyos. Pero yung ginrab mo yung isang bagay na akala mo yung maganda, maganda ka na, yun naman ang i-give up mo, isipin mo ngayon, baka hindi worth it. Tulad ng mga taong ito, ni Demas, pinagpalit ang Diyos. Si Judas, sa halaga lang na 30 pieces, tayo, marami sa mananampalataya ang nawala ng pananampalataya para lamang saan? Sa paghahangad ng mga bagay na inaalok ng mundong ito. We should be careful, church. Ganyan tayo iniingatan ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon na pagdating ng araw, yung atin pong kinahumalingan, yung atin pong mas pinahalagahan,
hindi naman pala iyan mananatili. Mawawala pala yan. Pero ang sabi ng Diyos, ang sino mang sumunod sa Kanya, ang siyang magkakaroon ng buhay at hindi ito mawawala sa Kanya kahit kailan. Palakpakan natin ang Panginoon.